Isang magandang gabi at pagbati po ng maligayang Pasko sa inyong lahat. At nais ko pong kunin ang pagkakataong ito upang pahayag ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa lahat po ng mga pamunuan kay Pastor Manny, sa lahat ng mga pastor, sa lahat po ng mga namumuno dito po sa ating sambahan, tayo na isang pamilya. Nais kong ipaabot ang aming pong pasasalamat sa inyo, sa inyong mga pananalangin, sa inyong pagpapahayag ng pag-ibig sa amin sa pamamagitan po ng iba't ibang kaparaanan. At lalong-lalo na sa inspirasyon na binibigay po nyo sa akin, sapagkat nakikita ko kung paano yung pinaglilingkuran ng Diyos at kung paano kayo lahat ay masaya na naglilingkod sa Panginoon. Kumusta na po kayo? Ayun. Pag sinabi po nating nananariwa, para po sa ilang mga hindi pa alam ang paraan ng pagbati, pag sinabi pong kumusta na kayo, ang tamang sagot ay nananariwa. Sapagkat yung pong pasas, yung pong ubas, sariwa. Pag natuyo ang ubas, pasas na. Ano kayo? Pasas o ubas? Ubas. Sa makatwid, laging nananariwa. Amen po ba? Purihin po ang Panginoon at ako pinagagalak na sa pagkakataon pong ito ay magkaroon ng sandali na ipaabot sa inyo ang mga salita po ng ating Panginoon. Kaya ang nais ko po ipakiusap na kung maaari po yung isang kapatid po natin, iabot lamang sa akin ang aking babasahin. Amen. Ganyan po talaga yung mga umiidad na. Sino po rito ang marami na rin nakakalimutan? Taas ang kamay. Alam po nyo, gusto ko kayong bigyan ng babala, ang sinungaling pupunta sa impyerno. Sino po rito ang paminsan-minsan nakakalimot na rin? Ayan. Punta kayo lahat sa langit niyan. Purihin po ang Panginoon at ang Diyos po'y dakila, mapagpala po sa bawat isa po sa atin. Kaya nga po sa gabing ito ay napakarami pong napakaganda na pag-uusapan po tayo. At ako po'y naniniwala na ang mga aralin na pinagkakalob sa inyo ng ating bahay-sambahan ay hindi lamang po isang bagay na inyong napakinggan, kundi ito isang bagay na inyong unti-unti inilalapat at ipinamumuhay sa araw-araw. Kaya nga, sa buwan pong ito ng Disyembre, ay pinag-usapan po natin ang patungkol po sa mga katangian ng Diyos na napahayag sa pamamagitan po ng kapanganakan po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, we are studying about God's attributes revealed through the birth of our Lord Jesus Christ. Kaya nga, inyo pong pinag-aralan po noon una yung pag-ibig. Sapagkat alam po natin kung meron isang pinakamataas na katangian po ang ating Panginoong Diyos ay walang iba kundi ang kanyang pag-ibig. Pag-ibig po na kung saan ay nakita po natin yung kanyang pagtanggi sa kanyang sarili upang tayo na mga tao ay kanyang abutin. Malaki po ang malasakit ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Maring ang ilan sa inyo ngayong gabi nakakadama na parang walang malasakit na ibang tao sa inyo. Subalit meron pong magandang balita, anuman ang pagtingin ng tao sa inyo, ang Diyos, mahal kayo, ang Diyos nagmamalasakit sa inyo. Pinag-aralan din po natin ang tungkol sa katapatan po ng Panginoon, ng kanyang faithfulness, na kung saan po'y pinahayag ng Diyos ang kanyang katapatan sa pamamagitan ng pagtupad ng kanyang mga pinangako sa bawat isa sa atin. Sino po rito ang biktima na ng mga nasirang pangako? Tayong lahat, nakaranas na ng mga tao na nangako sa atin, subalit hindi nagkaroon ng katuparan. Sa ating pong pinag-aralan ay nakita po natin yung katapatan ng Diyos na kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, langit at lupa ay lilipas, dadapat ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos may katuparan. Kung sinasabi ng Diyos, mahal kita, tandaan mo, mahal ka ng Diyos. Maring hindi ka mahal ng ibang tao, pero mahal ka ng Diyos. Tanongin mo yung katabi mo, mahal mo ba ako?
Ewan ko sa'yo. Kung di ka man mahal ng katabi mo, mahal ka ng ating pong Panginoong Diyos. At purihin po sa gabing ito, ang ating pong pag-aaralan ay napakaganda na ako pinaniniwala na mahalaga na mapasa atin. Sapagkat kung di po tayo magiging maingat, ay maaari pong magkamali tayo, maaaring nagagawa natin isang bagay na hindi po nagiging kaglugod-lugod sa kalooban po ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga pag-aaralan po natin sa gabing ito, yung pong kapakumbabaan, humility, na kung saan po pinahayag ito ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagkakaroon ng pagnanasa, sa pamamagitan po noong kanyang pagtupad. Doon po, hindi lamang sa kanyang mga pangako, kundi pinakita po niya sa atin ang kanyang kapakumbabaan sa pamamagitan ng paglilingkod at sa pamamagitan po ng sakripisyo, pagmamalasakit na kanyang pinakita po sa bawat isa sa atin. Bago tayo pumalaot pa sa ating pong pag-usapan, nais kong tayo lahat ay muko, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagagalak po kami sa gabing ito, na kami, O Diyos, ay sama-sama natatanggap ng mga pagpapala po na nagmumula sa inyo. Pagpapala po na kung saan maaari po naming tamasahin kung kami patuloy lamang na susunod, aalinsunod sa iyong mga salita. Kaya nga sa gabing ito, buksan mo ang aming mga puso, ang aming pong mga kaisipan upang aming tanggapin may pagpupuri, may pagpapasalamat, ang mga katuroang nais po niyong ibigay sa bawat isa sa atin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Kaya nga, sa gabi pong ito, pag-aaralan po natin yung salitang humility. Sabihin po ninyo, humility. Pagpapakumbaba. Kuminsan po, sa kawalan natin ng kamalayan, hindi natin nalalaman na naroon na tayo sa punto ng ating mga buhay na kuminsan ay meron ng pagmamalaki. Alam po niyo yung mga salitang katulad nito, kung hindi sa akin, nakarinig na po ba kayo ng ganong mga salita? Sabi pa ng mga nanay natin, kung hindi sa akin, hindi ka magiging tao. Kung hindi sa akin, hindi ka makapagtatapos ng iyong pag-aaral. Kung hindi sa akin, hindi ganyan ang buhay mo. Alam po niyo mga kapatid, yung ganong uri ng pananalita ay nagpapahayag na meron ng pagmamalaki na nabubuhay po sa ating mga kalooban. Kaya nga ang Diyos, sa pamagitan ng ating aralin ngayong gabi, ay magtuturo po sa bawat isa sa atin ang aking dalangin. Tanggapin po natin may pagpapahinuhod, tanggapin natin may pagpapasalamat. Ito pong katurong ito patungkol sa kapakumbabaan. Ang sabi ng isang tao, I am proud to be humble. Nakarinig niyo? Siya po raw ay nagmamalaki. Pinagmamalaki niya na siya'y mapagpakumbaba. Naalala ko po yung isang kwento. At ito ay patungkol sa isang kwento ng isang pastor na bago lamang sa isang lugar. At habang siya'y naglalakad, nakakita siya at nakasalubong siya ng isang bata. Isang paslit na bata na ang edad po ay siguro mga 8 taong gulang pa lamang. Ang sabi niya, bata, saan ba rito ang post office? Ang sabi ng bata, sige po, tuturo ko po sa inyo. Kaya nga sa pamamagitan po ng bata, itinuro niya ang direksyon doon sa pastor na papunta sa post office. Kaya nga, bilang pagpapasalamat, nilapitan ng pastor yung bata at ang sabi, sige, salamat Totoy sa pagbibigay mo sa akin ng direksyon patungo sa post office. Sa linggo, pumunta ka ng church at ituturo ko sa iyo ang daan patungo sa langit. Alam po yung sabi ng bata, Pastor, yung pong patungo sa post office, hindi nyo alam, ay yung papapunta sa langit. Alam po nyo, sa halip na magalit yung pastor, sa halip na siya magpahayag ng kanyang galit doon sa sagot ng bata na walang galang, alam po niyo ginawa ng pastor, niyakap niyang bata. Tapos sabi niya, salamat Totoy,
meron kang pinakitang aralin sa akin. Mga kapatid, ang ating pag-aaralan ito tungkol sa pagpapakumbaba. At hayaan nyo na sa loob na lang saglit, bigyan po natin ng kahulugan ang humility. Let us give a definition of what humility is in world's view sa pananaw ng mundo at humility sa pananaw ng salita ng Panginoon. We will learn tonight humility about the world's view and humility on biblical view. Tingnan po natin ang sabi rito sa pahayag ng mga tao. Bagamat maganda po itong kanilang sinasabi, ang sabi po ito, pang tao, ang sabi ito ay hindi pagpapababa ng ating sarili, kundi ito ay isang makatotohanang pagtingin at pagtanaw sa sarili, pagkilala ng kakulangan at hangganan, at pagbibigay kahalagahan sa pangangailangan ng iba ng higit sa iyong pangangailangan at pagtanggap sa sariling kamalian. Ito po ang pananaw ng mundo. Napakaganda pong definition ang binibigay ng daigdig sa atin patungkol po dito sa tinatawag po natin na kapakumbabaan. Hindi po ito yung binababa natin ang ating sarili. Sabi ko nga po noong Friday sa aming pong pagsasama-samang pag-aaral sa pagtuturo po ng ating senior pastor ni Pastor Manny, ang sabi ko po ito, there is what we call false humility. Meron pong isang huwad, merong isang hindi tama na pagpapahayag ng pagpapakumbaba ng isang tao. Sapagkat ang pagpapakumbaba po hindi yung binababa natin ang ating sarili. Katulad po noong isang kapatid na umawit, napakaganda ng kanyang tinig. At nang siya may matapos na umawit, nilapitan siya ng iba at sabi, ang ganda ng tinig mo, ang ganda ng boses mo. Pwede bang sumama ka sa choir natin? Alam po yung sabi ng umawit, hindi maano ang boses ko eh. Hindi maganda ang tinig ko. Hindi ako po pwede sa choir. Alam po niyo, kung meron kang talento, kung meron kang kakayahan, at hindi mo ginagamit para sa Panginoon, mga kapatid, ito'y isang paraan po na baka tayo nagkakaroon na ng isang hindi tamang pagpapahayag ng pagpapakumbaba. Amen po ba? Nakukuha po ba ninyo? Kung nakukuha niyo, sabi mo sa katabi mo, nakukuha kong mabuti. Pag hindi naman, sabi mo, hindi ko pa rin makuha. Bahala kayo, lalabas kayong walang pagpapala. Ganun pa man, alam ko na ngayong gabi, matimo tayong nakikinig sa salita po ng Panginoon. Kaya nga ito po sinasabi na ang tinatawag dito na pagpapakumbaba, ito po isang makatotohanang pagtingin, pagtanaw sa ating sarili. Kilalanin po natin ang sarili po natin. Ano nga ba ako sa harapan ng Panginoon? Ano nga ba ako sa harapan ng aking kapwa-tao? Ano nga ba ako sa harapan ng aking kasama sa loob ng bahay-sambahan? Kaya nga ito po yung mahalaga na makita po natin pagtingin sa ating sarili at pagkilala ng ating pong mga kakulangan. Hindi po masama na tanggapin natin na meron tayong kakulangan. Merong mga tao kasi na kahit hindi alam, sinasabing alam nila. Nakakita na po ba kayo ng mga tao na kung magsalita'y tila baga alam nilang lahat? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan, ha? Kung magsalita po, ang dali niyan. Naranasan ko na yan, ginawa ko na yan. Mga kapatid, ito po hindi po yung pagtanaw sa magagawa natin, kundi ito po ay pagtanaw sa mga kakulangan natin at pagbibigay kahalagahan sa pangangailangan ng iba. Ang tunay na kapakumbabaan po'y nakikita yung pangangailangan ng kanyang kapwa. At kapag nakita ang pangangailangan, hindi lamang po sinasabing pangangailangan.
Alam nyo, naalala ko na naman yung kwento na isang pastor na nanalangin po. Napataon po na nananalangin siya sa harapan. At nang siya'y lumuhod, nakaharap dito sa altar, nakita po ng mga tao na yung kanyang sapatos, yung swelas, biyak na. Yung manganga na po. Alam po niyo, pagkatapos ng service, may isang lalaki, kaagad-agad lumapit, dumukot sa kanyang bulsa, ang kapal ng pera. Sabi niya, Pastor, nakita ko pong yung sapatos niya sira, biyak na. Kinuha po yung goma ng pera, ito po ang goma, itali yung sapatos niya. Wala sa Calvary noon. Amen po ba? Amen. Sa Calvary, maganda pa swelas ng sapatos ng mga pastor. Binibili na ng bago, lalo ngayong Pasko. Humina yung amen. Mga kapatid, alam po nyo, kinakailangan po ang tunay na may pagpapakumbaba, nakikita ang pangangailangan ng kanyang kapwa at pagkatapos makita, kumikilos at gumagawa upang kahit papaano matugunan ang pangangailangan niyan. Amen. At higit sa lahat po, sinasabi ng mundo, magandang kahulugan pa rin ng mundo, ang pagpapakumbaba ay pagtanggap at pagkilala sa kanyang sariling kamalian. He knows to accept his wrongs and his mistakes. Sino po rito ang mga may asawa na ayaw tumanggap na siya'y mali? Uy, meron pala. Sorry. Mali yata ang tanong ko. Kaya nga ito po, mahalaga na makita po natin ito, no? Kaya nga ito po ay pinag-aaralan po natin, marunong tumanggap ng kamalian ang taong mapagpakumbaba. Kung mali ka, tanggapin mo, mali ako, humingi ka ng tawad. Huwag niyong bibigyan mo pa ng rason. Para tayong si Eva na magkasala kung sino-sino tinuturo. Kasi yung ahas, wala. Pagka nagkamali ka at alam mo mali ka, sabi mo na lang, mali ako. Sorry, patawarin mo ako. Amen po ba? Kaya nga, yun po ang tunay na pagpapakumbaba. Tinan po naman natin at tayo kung ilahad sa inyo sa loob lang ilang sandali, meron po kasing tatlong tipo o tatlong uri ng pagpapakumbaba. Types of humility. Una, yung tinatawag po natin dito na intellectual humility. Ito po ay merong kinalaman na pangkaisipan na sabi po rito ay, this is knowing that no matter how smart we are, we can always learn from others. Ito po ay pagpapahayag natin, pagkaalam natin, na kahit na gaano mo iniisip na smarte ka, tandaan mo na meron ka pa rin matututunan sa ibang tao. Pangalawa po, tinatawag natin ng moral humility. Ito po ay may kinalaman sa tamang pag-uugali. Ito po naman sinasabi rito, awareness that no matter how assured we are about your moral compass, you are still vulnerable under stress to lose your ways. Kaya nga kahit na anong isipin mo na kasigurado ka, tandaan mo rin naman na ikaw rin ay papasok sa iba't ibang mga kabigatan sa buhay na kuminsan ay mawawala ka sa balanse ng buhay. At yung pong pangatlo, personal humility. It is the skill of listening intently to others, celebrating milestone, recognizing the contributions of team members, and accepting praises for others. Ito po ay merong pakikinig na mabuti sa iba at pinagdiriwang yung pong mga dapat ipagdiwang at kinikilala yung mga ambag na binibigay ng kanyang makasama at hindi siya nagseselos kapag pinupuri ang kanyang mga kasamahan. Amen po ba? Ngayon, dumako po tayo dito sa tinatawag po natin biblical view of humility.
Mas maganda po makita natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol po sa kapakumbabaan. Tingnan po natin na sinabi rito sa Mark chapter 10, verse 45. Ano po sabi diyan? For even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sapagkat naparito ang anak ng tao, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. Kaya nga kung titingnan po natin itong tinuturo po ng banal na kasulatan, binabanggit po rito ang katotohanan ito, na kung meron pong isa sa pinakamaganda at pinakamalalim na makikita po natin na karakter po ng ating Panginoong kanyang katangian, ito po yung tinatag po natin na kapakumbabaan, sapagkat ang kapakumbabaan na tinuturo po rito ay pagpapakababa na meron pong pagsunod, meron pong kasamang paglilingkod, at meron pong kasamang sakripisyo. Amen. Kaya nga, sana po makita natin na hindi lamang po isang bagay na magaan o isang bagay na dapat po natin baliwalain o walang kwenta yung pag-aaral tungkol sa pagpapakumbaba. Mahalaga po ito sapagkat ito ang pinakita ng ating pong Panginoong Jesus, yung pong kanyang pagkukusa na maglingkod. Hindi siya naparito upang siya ating paglingkuran, kundi naparito ang Panginoon upang tayo paglingkuran. Paano po niya ginawa yon? Sa pamamagitan po na binigay niya ang kanyang sarili. Mamatay sa krus ng Kalbaryo at tayo po ay magbigyan ng kaligtasan. Kaya nga, kung liliwanagin po natin, una po na binabanggit patungkol po sa biblical view of humility, tinuturo po rito ang kapakumbabaan ng Panginoon na may kinalaman sa kanyang kapanganakan ay ito, He relinquished His divine glory and privileges. Kanyang tinanggihan, kanyang iniwan, kanyang isinuko, kanyang tinalikuran ang kanyang makalangit na kalawalatian at lahat ng kanyang mga karapatan. Ito ba isang bagay na dapat nating pagukulan ng malaking pansin? Kanyang iniwan. Kung meron pong isang bagay na mahirap na gawin ng isang tao, ay iwanan niya ang isang bagay na dati niyang kinasisihan o nasisiyahan siya ron. Halimbawa po, yung mga pinanganak na muli, na born again ng mga believers, bago na born again, mula pa sa pagkabata, mula pa sa kanyang pagiging teenager, siya'y manginginom na, siya'y naninigarilyo, siya'y maraming bisyo. At kung merong mahirap para sa isang binago uli ng Panginoon, ay yung iwanan niya ang kanyang mga dating bisyo. Kaya nga hindi yung katakataka na meron pa nagsasabing born again, pero naninigarilyo pa rin, naglalasing pa rin, at nag-good time pa rin. Sapagkat mahirap iwanan. At dito tinuturo ni Jesucristo kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba, iiwanan mo ang dati mong minamahal. Si Jesus, iniwanan niya ang kanyang makalangit na kalawalatian, ang kanyang lahat ng karapatan. At nakita po natin kung paano ito'y pinahayag niya sa pamamagitan ng kanyang pagtungo sa ibabaw ng lupa upang tayong lahat ay kanyang tubusin sa lahat ng ating pong mga kasalanan. Kaya nga kung ating pong titingnan at ating pong lilimiing mabuti, ito pong sinasabi rito na humility po ng Panginoon, ito po yung nangalugan. Pag sinabi po natin pagpapakumbaba ng Panginoon, may kinalaman po ito sa kanyang kapangyarihan, may kinalaman ito sa kanyang pagiging banal, sa kanyang karunungan, sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kahabagan, at sa kanyang katarungan. Kaya nga pag sinasabi mo, I want to be humble like Jesus. Gusto kong maging mapagpakumbaba
at maging mababang katulad ni Jesus, ibig po sabihin nun, dapat makita sa atin ang kabanalan, dapat makita sa atin ang pag-ibig, dapat nakikita sa atin ang kapangyarihan ng ating pong Panginoon, ang kanyang katarungan, at yung pong kanyang tinatawag natin dito na kahabagan. Ang mga taong mapagpakumbaba, mahabagin. Sila ay namumuhay na may kalinisan. Sila ay namumuhay na merong katarungan. And if you want to be humble, learn to love justice, mercy, and show the power of Christ living in you. Pakita po natin ang kapangyarihan ni Jesus na nasa sa atin pong mga buhay. Kaya nga, ito po'y napakaganda na makita po ng bawat isa sa atin. Lahat na nagsasabing sila'y mapagpakumbaba, magsabi ng malakas na amen. Mapagpakumbaba. Lahat ang hindi mayabang, magsabi ng amen. No, yan, nawala na. Alam po nyo, pag sinasabi natin, hindi ako mayabang, mayabang ka. Sapagkat sinasabi mong hindi ka mayabang, pero ang katotohanan nun, nakikita sa ating salita, nakikita sa paraan ng ating buhay, yung pong kataasan natin. Kaya nga, si Jesus, iniwanan niya ang lahat ng ito upang tayo na kanyang mga tinubos ay magkaroon ng maayos at magandang pamumuhay. At nais ni Jesus na gawin po natin at sundan natin ang kanyang uri ng pamumuhay na ito. Marami pong binigay na mga halimbawa dito po sa banal na kasulatan. Patungkol po sa pagpapakumbaba, meron pong maganda palang binanggit dito sa ating pong pag-aaral. Dito po sa aklat ng Exodus, kabanata pong 33, nais ko lang pong basahin itong bahaging ito sapagkat dito po ay kasaysayan na kung saan hinihiling ni Moises na makita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. At sa pag-uusap po nila ito sa maiksing salita po ay hindi pinahintulutan ng Diyos na mangyari yung kagustuhan ni Moises sapagkat ang sabi ng Diyos sa ito, ang sino mang makakita ng aking glory ay mamamatay. Ganun pa man po, pinakita ng Panginoon. Kasi sabi po ni Moises dito, now, show me your glory. Ngayon, Panginoong Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Bagamat sinabi po ng Panginoon na mamamatay ang sinumang makakita ng kanyang kaluwalhatian sapagkat yung pong pag sinabi natin glory, sobrang liwanag na hindi pwedeng tingnan ng ating mga mata. Sobrang liwanag na hindi natin matatagalan. Kaya nga sabi ng Panginoon, hindi pwede sapagkat mamamatay ka. Ganun pa man, alam po ba nyo sa magandang balita, pwede niyang makita ngayon ang kaluwalhatian ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Because humility means it is seeing the attributes of God. Ito po sa pamamagitan ng pagtingin natin at pagkakita natin sa mga katangian ng Diyos. Ang katangian po ng Diyos, nakita po natin, siya ay banal, siya ay makapangyarihan, nakikita natin sa kanyang pag-ibig, nakikita natin sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, mga kapatid, kapag nakikita natin ito sa kanya at pinamumuhay natin, yung kaluwalhatian ng Panginoon, hindi lamang maaaring makita natin sa kanya, kundi nang sabi ni Moises, show me your glory. Mga kapatid, ngayong gabi, pwede natin ipakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay po natin kung makikita sa atin ang pag-ibig, kahabagan, makatarungan, kapayapaan. Ang lahat pong yan, kaluwalhatian na bigay sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya nga, yung pong mga may kaluwalhatian ng Diyos, malayo pa lamang, nakikita nyo na, nakangiti na. Amen. Gustong-gusto ba yung kausap yung taong laging, ewan ko po, kung sa amin po kasi,
ang term namin ni taong lagi nakabusangot. Nakakita na kayo ng taong nakabusangot? Tingnan mo nga yung katabi mo. Hindi naman, ano? Gusto ba niyong kausap yung taong kausap niyo? Alam mo, nakakatuwa yung ginawa namin sa church. Anong ginawa niyo ron? Ang taong may kalawalatian ng Diyos at merong kapakumbabaan, malayo pa lamang nakikita niyo ang kagandahan ng Panginoon sa kanyang buhay. Amen po ba? Kaya nga, bawal ang umakyat sa bahay sambang ito na nakabusangot. Kaya nga yung mga ushers, titignan nyo ang umaakyat, sabi nyo, ayusin mo muna mukha mo, doon ka muna sa baba. Hindi pwede. Ang nakasimangot dito, kinakailangan masaya tayo sapagkat ang kalawalatian ng Diyos, kinakailangan ipakita po natin. Amen po ba? Kaya nga, dito po sinasabi sa pangalawang pag-aaral po natin, hindi lamang po niya na-relinquish ang kanyang divine glory and privileges, but he also identified himself with the lowliest of humanity. Pinakita rin po niya at ginawa po niya na siya makatulad maging nung mga tao na merong pinakaaba na kalagayan sa buhay. Dito po sa Lucas chapter 2, verse 6 to verse 7, basahin po natin. Ang sabi po rito, while they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to his firstborn son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no guest room available for them. Alam po natin ang kasaysayan ng unang Pasko. Nang panganak po si Jesus, hindi sa isang magarang hospital, hindi sa magarang lugar, kundi sabi po rito, ipinanganak siya sa isang hamak na sabsaban. Pakainan po ng hayop. Doon nasilang ang Panginoon. Pwede namang gawin ng Panginoon na siya ipanganak sa isang palasyo, ipanganak sa isang magandang lugar. Dapat kanyang ginawa po na kanyang pinili niya ng kanyang sarili makatulad sa pinakaabang tao. Sino po rito ang pinanganak sa kulungan ng baboy? Wala. Maaaring ngayon sa atin o karamihan na natin pinanganak sa hospital, pinanganak sa pamamagitan po ng tulong ng mga kumadrona, pinanganak sa bahay. Pero si Jesus, pinili niya na siya ipanganak sa isang hamak na sabsaban, nakitulad po siya sa ating mga tao upang ipahayag niya kung gaano niya kamahal ang sanglibutan. Kaya nga mga kapatid, ito po'y kapahayagan kung paano at anong ibig sabihin, biblical view, makabiblia, makabanal na kasulatan na pananaw tungkol sa pagpapakumbaba. Ito po'y pakikitulad na ginawa ni Jesus sa ating mga tao. Just imagine po si Jesus na parito, nakatulad po ng isang tao. Sabi nga po'y, He left the splendor of heaven. Even knowing his destiny, alam niya ang kanyang patutunguhan. Alam niya na siya mamamatay. Pero pinili po niya na siya maging katao na katulad natin upang maisakatuparan lamang yung kalooban ng Diyos na maligtas ang buong sanglibutan sa kanilang mga kasalanan. And this is what we should be thankful sa mga araw na ito na inaalala natin ng kanyang kapanganakan na tayo tinubos ng isang Diyos na naging tao upang ipahayag niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ito po'y mahalagang bagay na dapat po nating lalagay sa ating pong mga puso, sa ating pong mga kaisipan, kung paanong siya'y nagpakababa. Kaya nga, yung pong pangatlong ating pong binabanggit dito, He embraced the full human condition and suffering. Kanyang niyakap, kanyang kinuha ang kabuuan ng kalagayang tao at ganun din ang lahat ng mga kahirapan sa buhay.
Inisa-isa po rito at ito po binigay sa amin ni Pastor Manny. Sabi po rito, ano-ano ang kanyang niyakap na kondisyon, kalagayan ng isang tao? Poverty and simplicity. Kahirapan at pagiging simple sa buhay. Alam po nyo, ang Christmas season, dito po sa atin ay kakaiba na ang kahulugan. Kaya nga ang Pilipinas kilala sa isang bansa na pinakamahaba na magdiwang at magdaos ng Kapaskuhan. September pa lamang. Sumisilip na si Jose Marichan. Kinakanta na. September pa lamang may mga palamuti na, may mga ilaw na magaganda. Lahat. Kaya nga ang focus ng tao ngayon sa Kapaskuhan ay karangyan na hindi nila nakikita ng tunay na diwa ng Kapaskuhan at ang mensahe ng Kapaskuhan sa atin ay pagkakaroon lamang ng isang simpleng buhay sapagkat si Jesus naging mapagpakumbaba. Kinularan niya ang tao, ipinanak siya sa isang hamak na sabsaban at nagsuffer siya, nahirapan siya bilang tao. Nahirapan siya, poverty and simplicity. Pangalawa po rito, sabi rito, temptation. Si Jesus ay tinukso. At yun pa rin po ang makikita natin, bagamat siya'y tinukso, pero naging matagumpay. And we all knew that he was tempted in three aspects of life, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life. Sa tatlong bahagi ito, tinukso ang ating pong Panginoon. Pero nagtagumpay siya. Bakit? Hindi sapagkat siya Diyos. Sapagkat ang siya tinutukso ni Satanas, siya taong katulad natin. Pero nagtagumpay siya. Bakit? Ang sabi po ng banal na kasulatan ito, and he was led by the Spirit. Doon sa ilang, pinatnubayan siya ng Espiritu ng Panginoon. At mga kapatid, nasa atin ang Espiritu ng Panginoon upang tayo magtagumpay laban sa kataasan, magtagumpay laban sa lalang at lahat ng gawa ng kaaway. We have the power of the Holy Spirit. Kaya nga, bagamat may tukso, patuloy pa rin po magtatagumpay ang isang taong lumalakad na may kapakumbabaan at katulad ni Kristo. Physical exhaustion. Napagod po siya. Talagang siya'y nahirapan. Katunayan nga ay nakita po natin na siya'y naglalakbay, tumigil siya sa Samaria at humingi siya ng tubig upang uminom. Pagpapahayag na siya'y tao. Nagugutom, nauuhaw, napapagod, na katulad nating tao. Sapagkat nais niya ipakita sa atin na kahit sa ganong kalagayan, pwede po natin, maaari po natin ipahayag ang Espiritu pa rin ng pagpapakumbaba sa atin pong mga buhay. Nagkaroon siya ng mga emotional pain. At alam ko ng ilan sa inyo ay meron pa rin mga sakit ng kalooban. Amen po ba? May mga sakit ba kayo ng kalooban? Meron, pastor. Bakit? Yung aking anak sa abroad, hindi ang pinadalan ngayong Pasko. Sakit ng loob, hindi napadala ng $. Mga kapatid, ang tunay na merong kapakumbabaan. Hindi niya ginagawang magkaroon siya ng emotional pain sapagkat hindi siya napadalhan. Mapalad kayo sapagkat ipinadala sa atin pinakadakilang regalo. Kaligtasan mula po sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ito po, sinasabi rito, emotional pain. Naranasan po yan ng atin pong Panginoon. Naranasan din po ng Panginoon yung pong mockery and humiliation. Betrayal. Alam niyo, kung meron siyang pinakamasakit sa buhay ng isang tao, yun po siya ay pagtraidoran. Na-traidor na po ba kayo? Mga taong mahal na mahal nyo, kaibigan nyo, pagkatapos pagkatalikod nyo, hindi pala kayo kaibigan. Sinisiraan na kayo. Ang tunay na anak ng Diyos, hindi pinagkakanulo ang kanyang kapwa.
gawin mong tipan yan sa katabi mo, kahit anong mangyari, hindi kita ipagkakanulo. Baka sakali, kung may 1 million, baka. Mga kapatid, anuman walang halaga sa isang tao, walang halagang pwedeng makapalit sa pag-ibig nyo sa inyong kapwa. Amen po ba? Kaya ngayon pong mga asawa na wala nang ginawa kundi ikwento yung kasiraan ng kanyang asawa, pinagkakanulo nyo siya. Hey, asawa ko, di marunong magluto. Ano kung di marunong magluto? Mahal ka naman niya. Yun nga mahal na mahal ako. Kaya nga nagsisikap na magluto. At kung di marunong magluto, anong dapat? Turuan mo magluto. Amen. Kaya nga ito po, betrayal, mockery. Nagsasalita tayo ng di maganda. Alam po ba nyo na marami mga tao na ang hindi na nagsasalita ng maganda sa inyo? Nung araw po, uso sa amin yung pagka kami dumadalo na sa ganitong gawain, ayan na mga purupot. Tawag sa amin po ng mga purupot. Alam niyo kung saan galing salitang purupot? Ay, mga protestante yan, hindi na mga katoliko, mga protestante, mga purupot yan. Iba-ibang tawag sa amin noon. At mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos at namumuhay na may kapakumbabaan, daranasan nyo iba't ibang pangalan na itatawag sa inyo. Pero ganun pa man, pag narin yung tinatawag kayo ng hindi magandang pangalan sa inyo, praise the Lord. Hallelujah. Ikaw ang gusto kong bigyan ng kapurihan. Amen po ba? Physical suffering, abandonment. Daranas kayo na may mga pagkakataon, parang sasabihin yung para na kayo nag-iisa. Para na kayong iniwanan ng Panginoon. Mga kapatid, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. And His name shall be given, not only the Almighty, binigyan siya ng pangalang Emmanuel, na kung liliwanagin, God with us. Pangako ng Panginoon sa atin, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan kailanman. Kaya nga ngayong magpapasko, kung wala pa kayong keso, the tennis ball, nung araw, lalaki ng keso de bola, talagang bola. Ngayon ay tennis ball na lang. Kung wala man noon, praise the Lord. Meron o wala, purihin pa rin ang atin pong Panginoon sapagkat pinagkaloob niya sa atin ang pinakadakila pong regalo. Kaya nga mga kapatid, ito po'y aralin natin na kung saan nagtuturo po sa bawat isa sa atin na ang pagparito ng Panginoon ay pagpapahayag ng kapakumbabaan, mapagpakumbaba na handang maglingkod at handang magsakripisyo para po sa atin. Bilang pagwawakas po, masaya na kayo, magwawakas na tayo. Nabigyan na ba ako ng warning? Wala pa, no? Bilang pagwawakas, conclusion po. Kaya alam po ang conclusion ko, mga 1 oras pa ito. Ano po sabi ni Timoteo, okay? Ni Pablo kay Timoteo? Binanggit po niya mga salitang ito. Sabi niya, Timothy, yung natutunan mo sa akin, yung nadinig mo sa akin, ibigay mo sa iba para sila man ay makapagbahagi din sa iba. Ngayong gabi nadinig po natin ang katuruan tungkol sa pagpapakumbaba. Being humble. Yung nadinig natin nawang mga salitang ito na natutunan natin ngayong gabi, lalong-lalo po yung makabuluhan, yung pong biblical view of humility. Hindi lamang nadinig natin, kundi gagawin po natin yung ating nadinig, ibibigay din po naman natin sa iba. Ipamumuhay po natin, and we should be model of humility. Maging modelo tayo, maging halimbawa po tayo ng tunay na sinasabi ng banal na kasulatan na kahulugan ng pagpapakumbaba. Makilala nawa natin ngayong gabi kung sino tayo at kung ano tayo.
Sinabi ng isang Greek philosopher, ang kanyang pangalan po ay si Socrates, ang sabi po niya ito, "Man, know thyself." Tao, kilalanin mo ang sarili mo. At ngayong gabi, ganun nawa ang maging tanong natin, ganun nawa ang gawin natin, makilala natin kung sino tayo ngayon sa harapan ng Panginoon. Ako ba'y nabubuhay na may kabanalan? Ako ba'y nabubuhay na mayroong kahabagan? Namumuhay na may katarungan? That is humility. Nabubuhay ba ako na pinakikita ko ang kapangyarihan ng Diyos sa aking buhay? Kilalanin mo ang sarili mo. At ngayong gabi, bilang mga tagapagturo ng humility, magagawa po natin ito kung gagawin po natin modelo ang ating mga sarili. Tayo po'y magpo-focus ng ating paglilingkod. Po-focus po natin ang ating sarili sa paglilingkod, sa pagbibigay pa sa salamat sa lahat ng bagay. At katulad po ng ating natututunan sa mga nakarang aralin po natin through Pastor Manny, to obey is to ano? Ayun. Pwede niyong baliktarin yun. To obey is to believe, and to believe is to obey. Maliban na gawin po natin ngayong gabi, ang natutunan po natin walang halaga ang lahat ng ating pong pinapasok sa ating mga ulo. Kaya nga sabi po ito, i-model natin ang pagpapakumbaba. Gawin po natin na tayo maglingkod, magbigay pa sa salamat, at isagawa ang ating mga natutunan. Higit sa lahat, let us learn to create a learning culture. Pag-aralan po natin sama-sama ito na makalikha tayo ng isang kultura na marunong makinig. Amen. Galit tayo sa ating mga anak na ayaw makinig. Lalo-lalo na po ngayon, ang mga bata, ang kanilang gustong salita, wait lang. Anak, tanghali na. Papasok ka pa sa eskwela, maligo ka na. Wait lang. Hindi nakikinig. Ito ang mahalaga na maging kultura ng Calvary Temple. Marunong tayong makinig at nakikinig na merong pagsunod. Amen po ba? Kaya nga ito po'y mahalaga na mangyari po sa atin at atin pong palawigin, atin pong gawin na palakasin ng loob ng isa't isa na matuto tayong maglingkuran, matuto po tayong maglingkod to serve one another. Alam po niya, pinakabababang ginawa ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng isang palangganang tubig. Kumuha siya ng tuwalya. Isa-isa, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. That's how humble Jesus is. Diyos, pero nagpakumbaba, naging alipin. Hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad upang ituro lamang isang katotohanan kung ano ang ginawa ni Jesus. Matuto rin natin gawin. Hindi literal na hugasan ang paa ng ating mga kasamaan, kundi ibig po sabihin, magpakita tayo ng tunay, makabuluhan, makabibliang pamamaraan ng pagpapakumbaba. Merong pagsunod. Kaya nga, ito po'y mahalaga na matandaan po natin na tayo'y narito upang maglingkod sa ating kapwa. We are saved to serve other people. Tayo naligtas upang tayo maglingkod sa ating kapwa. And I believe by year 2026, marami tayong makikita, mga kapatid, mga kaibigan, na sasama sa inyo sapagkat nakita sa inyo ang tunay na humility, pagpapakumbaba. Amen. Tayo po yung muko, tayo po yung manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, binigay mo sa amin ang araling ito, hindi upang madinig lamang. And we hear and we have heard the message
Not only just to be informed, but to be transformed. Ito layunin mo, Panginoon, kung bakit meron kaming ganitong pagtitipon-tipon. Hindi lamang upang maging masaya sa pag-aawitan, hindi lamang upang kami magkita-kita sa isa't isa, Panginoon, kundi makita po natin kung ano ang dapat po namin gawin sa mga salita na aming napakinggan. Ipamuhay, Panginoon, at ibahagi sa ibang tao. Pinupuri ka namin sa gabing ito. Naniniwala po kami na susunod na bahagi ng aming gawain. Dito, lalo namin ipapahayag ang aming pong pagpapakumbaba. Katulad ng ginawa po ng aming Panginoon Jesus, nang tipunin niya ang kanyang mga alagad upang isagawa, Panginoon, ang communion. Kaya nga ngayong gabi, sana lahat ay tatanggap ng ating pong communion na may espiritu at diwa, hindi lamang ng pagtanggap, kundi pamumuhay na mayroong pagpapakumbaba bilang mga Kristiyano. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Dadako po tayo sa ating